worship you in spirit and in truth, O God. In this sanctuary, we can feel how you embrace us, how you love us, O Lord. Yes, Lord. And thank you for saving our souls, O God. Yes, Lord. Thank you for giving us the peace of mind. Amen. Thank you for giving us food to eat every day, Lord. Yes, Lord. Thank you for your protection. Yes, Lord. And thank you for this place, O God, where we can worship you in spirit and in truth. Amen. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, na nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Yes, Lord. Ramdam namin ang iyong pag-ibig. Amen. Ramdam namin ang iyong kamay. At hayaan mong magsalita kayo sa amin ngayong umaga, O Diyos. Na makita namin ang hindi namin nakikita. Upang higit ka naming masamba. Higit ka naming mapuri. Higit ka naming itaas, Panginoon, sa kalagitnaan ng mundong ito na magulo. Dahil sa iyo, mayroong kapayapaan. Yes. Salamat, O Diyos, sa oportunidad na kami ay magsama-sama at makinig na yung mensahe sa umagang ito. O God, we commit to you our lives and allow us, O God, to sit under your control with your presence, Lord. Salamat sa worship team. Thank you for Pastor May, Pastor Dong, Pastor Adas at mga pastors na nandito na katuwang sa gawain mo, Panginoon. Sa iyong kapurihan, ang pagsamba at kaluwalhatian. In Jesus' name. Everybody say Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you po. Kayo makakaupo na. Isa na kayo. Iyakin kasi ako sa Lord. Okay. I was crying because I can feel how God love all of us. Amen. At lalo sa ating kaninang groupings natin. And first of all, I would like to thank the Lord because I just arrived. Tagalog pala ako. Nasanay sa Thailand kasi nag-i-English tayo. Okay. So, kagarating ko lang po nung last Sunday, 9 o'clock, mabuti na lang yung akala ko kasi last Sunday ako speaker dito. And then, when we communicate with Sister Pastor Lay, ay Sunday na to. And good thing dahil I don't expect na from Clark to Cavite, almost 9:30 na ako nakarating sa Cavite. So medyo naano yung oras ko. Thank you. Thank you. Okay. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Pastor Jacob Tibio. Don't ask my age because you won't believe my age. Okay. I'm 56. December 55 ako ngayon, 56 ako sa December. O, di ba? Hindi kayo maniwala. O, di ba? Yung mga magagaling maghula dyan, mga 40, 50, alam niyo lang edad ko. Okay, sa tingin pa lang. Okay. So, ako ay napapasalamat sa Lord kasi, tawag dito, I was given opportunity na makapag-speak dito. Pumupunta lang kasi ako dati dito, nagtitraining yung mga pastors, mga leaders with Pastor Dong. At hindi pa ganito tapos yung church noon. At ngayon, pagbalik ko, sobrang ganda na. Kaya palakpakan natin ng Lord. Amen? Hallelujah. And when I was looking at this box here, sabi ko, wow, 7-story building. Dinidiscuss namin ito tuwing Monday, nagbi-meeting ang ating mga pastors. Pero ini-imagine ko ano kaya yung building. So, nakita ko yung 7-story building. And nakita ko na, sabi ko, God will provide. Amen? Hallelujah. Kasi maliit lang yung 7-story building sa Lord. Amen? Imagine mo yung mga towers, di ba? 51 floor, di ba? Kaya nga itayo ng hindi Kristiyano, di ba? How much more ang anak ng Diyos? Amen? Niwala ba kayo? Amen. So, kaya salamat sa Lord. Pag punong-puno ka kasi ng
ng mga nilalagay sa puso mo, hindi ka nawawalan ng pag-asa. And kapag sa Lord tayo, talaga mayroon tayo laging pag-asa. Okay. Bago ako, hindi ko alam kung ilang minutes ba ako, 30 minutes. Ay, lumabas yung picture ko. Ayan, okay. Ayan po ang ating topic this morning. The harvest is ripe. Pray for laborers. But before that, magbigay ako ng konting update sa ating church sa Thailand. Yung picture ko dyan, edit lang yan yung buhokin. Ito talaga yung real hair ko. Okay. Yeah, sige. Yan po yung naggigitara, yan po ang isa sa na-rescue ko sa mga OFW kasi nagre-rescue ako ng mga OFW na scam, mga nasa ospital, tumutulong tayo sa mga OFW, as advocacy for OFW for almost 8 years. So, hindi ko alam yung nag-rent do sa building natin, yung nagigitara, siya pala yung na-scam na tinulungan ko, nagtawagan kami almost 2 hours. Sabi niya, Pastor, ikaw yung kausap ko dati, hinahanap kita. So, nung nandoon siya, I was able to minister to him at nakarasan na-scam siya sa Myanmar for almost 1 month siya nakakulong, 2 months. And then lahat ng mga story naman nila na mga nirescue ko at ng government, partner with the government, the same story lang naman talaga. Kaya may iwas kayo sa mga pogo. Because nung nakaraang election lang, kausap ko si Atase, sa kasi ambassador, sabi ko, may na-scam pa ba mga Pilipino? Meron pa rin, Pastor, sabi nila. Sabi niya, saan nanggagaling? 60% pa rin galing sa pugo. And 40% sa mga online scamming. So, mahirap po, no? Kaya yung mga naghanap ng trabaho, wag na kayong masyadong magmadali, no? Si Pastor Amega nandito sa si Pastor Peter, eh. May pinag-uusapan kaming next year, 40,000 call center agent ba yun ang kailangan natin? Dami nun, di ba? So, maraming job opportunity tayo next year. We had our meeting 2 days last week. And ang Lord naman magbubukas ang lahat eh. Amen? Now, hindi ko makita. Dito na lang ako. Okay. Ayan. Sige, ito yung, nagkaroon tayo doon ng vacation Bible School, pero ang tawag namin doon na English Camp para makapag-evangelize tayo. Ito mga batang ito, ayan. Mga batang yan ay from Myanmar at saka Cambodian, saka Thai. Sige pa, mo na lang. Tingnan mo yung picture ko, bata ako doon, di ba? Okay. Okay. Just recently lang yun, nung May lang yun. Okay. So, tuloy pa. Ayan, yan yung mga picture natin. Sige. Yung ating church doon, yan, mga in-tutor ko yan nung panahon ng sim break kasi nga, para makapag-evangelize tayo, nag-offer tayo ng mga free English club sa kanila at saka teaching English. Pero, may blessing, nung magturo ako ng libreng English, nag-request yung mga parents na, Teacher, turuan mo, magbabayad kami sa mga bata, hiwalay na oras. O, di ba? May blessing ka agad. Kaya nung panahon yun, wala kaming salary pag sim break kasi may pangbayad kami sa building, sa church natin doon. Ayan. Kaya, nakasurvive. Kaya Sister Shane, ating missionary doon sa kasi Brother Jim, kaya sila masipag na naggawa niyan lahat. Ayan. Wala natin sila. Ayan. Na-miss nyo na ba sila? Sige, labas natin mga picture. Okay. Sige pa po, tuloy. Ayan. Sister Shane, nagpapakanta. Sige pa. Actually, yung mga bata namin, mga 10 na sila, no? Pero unti lang sila na. Tapos mga parents, yan, kami 3 gumawa niyan, yung boat ni Noah. Ayan. Sige pa, ayan. Thank you. Yan yung mga ginawa natin. And then, ayan. Yan yung parents. Pasensya na kayo. Ayan, yung parents, yung lola, yung mga umate ng ating pre-English camp. Yan, si Brother Jim, oh. Nakita niyo na, na-miss na. Ayan, si Brother Jim. Ayan, Sister Sikay na, ayan yun. Sabi ko sa inyo, mas bata ako kay Brother Jim tingnan eh. Okay, next na slide. Ayan. Ayan, may certificate tayong binigay. Next slide. Ayan. O yan, no, sister, yun, yung isa nasa ibang bansa na yan eh. Yung member natin kasi nung mga nakaraan, transient sila. The good thing is, may naiwan na 2, kahit online sila, malayo sa probinsya eh. 7 hours travel. Faithful silang umattend online sa ating Bible study, prayer meeting, at sa ating Sunday service. Ayan, next natin. Ayan, yung mga
yan yung nag-ano kami nag-start kami ng music ministry. So binigyan ko ng chance na makapagturo si Sir Sikayna. Siya nagturo ng worship team. Nag-message din ako pero mas marami siyang oras na binigay. Next, dito na lang ang ala ko, sorry. Ayan, next slide, okay. Ito yung mga bagong naging member dati. Co-teacher ko yung sa tabi. Faithful din yan umatin sa atin sa online at saka sa face-to-face minsan. Itong sa kabila naman ay umattend, baka ngayong Sunday nandoon siya. Kasi ang anak niya from broken family rin kasi yan, nakakilala sa Lord. Sabi ko, sis, dito ka na umattend, sabi ko sa kanya. Okay. Pag-pray ninyo, actually, natutunan na ni Sister Sikayna, ni Brother Jim, saka ni Brother Glenn, yung pagturo ng pandesal. Marunong na sila. 3 beses sila kasi itong pinagpipray ko na, sis, kasi baker yan eh. Baka pwede ikaw, bibila ko sa'yo every week ng pandesal. So, the good thing, si Brother Glenn, may bagong member doon. And then, hindi lang siya umattend, may mga gamit pa siya at meron siyang oven. Kaya nag-practice sila ng paggawa ng pandesal. Oh. Palapan natin sa Lord. May oven na doon. May marunong na sila gawa ng pandesal. Just 2 weeks ago lang yon. Okay, next. Ayan yung mga atin na Sunday School. Siyempre, ang offer natin pre-English. Pero 80% na oras, lalo pag Sunday, Bible talaga tinuturo ko sa kanila. Tinuturo ko sila. And then, kumakanta sila. Kaya yung mga batang yan ay umatin na Sunday School for 3 months. Then, nung pasukan, ang mga tsay kasi ayaw na nilang ayaw nilang ang mga bata ay lakad-lakad ng Saturday, Sunday. Kaya sa atin dito, ang dali mag-invite ng mga bata. Saturday, Sunday, di ba? Doon sa kanila, hindi nila pinagkakatiwala sa ibang tao yung mga anak nila. Hindi basta-basta, iba sila. And then next, okay yan. Yung dalawang yan, nasa Macau na, Macau ba? Yes, Macau. Yan yung faithful nung nandiyan sila, almost 2 months din nagstay sa atin. Ayan, next slide natin. Ayan, Sister Sikayna, worship leading team. Next natin. Oh, teka, ilabas mo pa uli. Ayan, namimiss niya ng mami niya. Okay. Ayan po, okay. Next slide natin. Ayan, di ba? Lumusog silang dalawa lalo, di ba? Di ba? Oh. Ayan. So, yung katabi ko at ni Shane, na pagitan namin, faithful pa rin umatin yan. Yung dalawa, faithful yan nung nandun sila, kailan bumalik na Macau. Ito sa tabi, yan yung kinukwento ko na na-scam siya. Kung gusto niyo malaman ng story na na-scam, pwedeng ibigay ko sa inyong Facebook account, nakapost doon ang lahat ng story niya. Sabi niya, hindi ako natakot i-expose ang nangyari na sa akin. He is very confident at after magsisa sa amin, nasa nasa Europe na siya. Okay, next slide natin. Ayan, yung ating mga Sundays. Next slide natin po. Ayan, okay. Yung katabi ni Shane, yan yung faithful online na umattend pa rin sa atin. Okay. Next slide pa po. Nakikita yung kabataan ko masyado eh. Oy, nalimutan ko ipagpalit yung slide. Actually, dapat mauna yung sa baba o sa taas. Okay. Okay lang. Eto sila, Pastor Dong, yung ating mga nakapunta ng Thailand sa taas ng kamay. Palapakan natin sila. Ayan. Ayan, yan po yung pumunta sila doon, natulog sa building ng church natin na 4-story building po yung church natin doon. Thank you sa mga pastor natin na nagpadala ng finances nung panahon na kailangan natin makabili ng mga gamit sa church doon. Yung down payment naman, mag-asawang pastor din nakasama din natin dito, sila din nag-sponsor din doon. Actually, yung church natin doon, kaya nire-report ko sa inyo, binabalita ko na, yung church po doon ay anak ng church dito. Diba? Kasi that time, because Pastor Dong, Pastor May, we had been a long years of friendship. Siguro 15 o 18 years na kami magkakilala. Pero si Pastor Dong, prior to that, nakita ko siya nung nag-coordinate ako ng big event sa Araneta Coliseum. Hindi pa kami magkakilala that time. Nasa backstage lang kami. Yung operation doon lahat na napuno Araneta Coliseum, I'm the coordinator actually with Sister Det. So that time, si Pastor Dong ay nagsalita sa may stage. That time, kumanta siya, nag-testimony siya, and I was touched with his life. And then, hindi ko alam, magkakasama pala kami in the future. Diba? Yeah. Salamat sa Lord. And then, next slide pa po. Ayan, ito yung araw ng in-install ako nila Pastor Daud, mga kapatid, na yun ang araw na nag-start yung church natin, January 11. So, ilang months na tayo?
10 months. 10 months na po tayo, no? Ayan, palapan natin ating senior pastor. Ayan, kala ko dito sila eh. Pero tama nga sabi ni Pastor Mena, sa Cebu pala sila this Sunday. Okay, so next slide, kung meron pa ba? Ayan, yung sa gitna, nasa abroad na rin eh. Meron pa po ba? Wala na, no? Okay. So ngayon, ang ating topic po this morning, prepare ko sa inyo is, the harvest is ripe, pray for laborers. Ayan. So I was thinking this morning, sabi ko, Lord, kasi parang ito ay for believers lang talaga, no? At kanina napansin ko marami mga bisita rin tayo, kailangan din nila. And I can anyway, I can divert my message in a way where everyone will be blessed this morning. And sa Tagalog po yan ay ang aanihin ay hinog na. Kaya ipanalangin natin na marami pang mga manggagawa. To let you know, marami na po mga churches ang nag-close, kaya mga pastor tumitigil na ng pagpapastor, sumuko na sila. Pero when discourage comes, minsan hindi na sila nagtutuloy na papapastor, no? Pero sa totoo lang, ang buhay ng pastor ay napakahalaga eh. Parang ganito, sabi nga na anak ko, Daddy, alis ka ba talaga? Lakas ng ulan eh. Hindi niya kasi naintindihan yung role ko eh, di ba? Ilan tayo ngayon? 200 ata tayo ngayon. Sabi ko, anak, ano sa tingin mo? Kung hindi ako umalis, hindi ako pupunta, anong mangyayari kaya? Sabi ko sa kanya, kasi speaker ako doon, anak, hindi ako dumating, sabi ko sa kanya. Kasi umuulan eh, nag-worry sa akin. O sige Daddy, ikaw bahala. Sabi, ingat ka lang, sabi niya. So ngayon, one man speaking to a lot of people, ay hindi po ordinaryong gawain. Amen? Kaya yung pastor, my spirit is praying for Pastor Dong, Pastor May, because they are in Cebu, at lahat ng mga pastors natin na when they stand in this pulpit, the Lord will speak to the people, to our hearts, na pag-uwi natin, malakas tayo. Amen? Pag-uwi natin, encourage tayong lahat. And this morning, I would like to tell you, hindi lang mabibless kayo sa mensahe na bibigay ng Lord sa akin, na ibibigay ko rin sa inyo. Una, na-bless talaga ako nung nag-grouping pa lang tayo. Amen? Bakit nag-bless ako? Kasi sabi ko, yung kwento nila, kakaiba. Diba? Nakulong, nakalaya sa kulungan. Ako naman, hindi ako nakulong, malaya noon, hanggang ngayon malaya ako, parang gano'n, physical. Sabi ko, naiyak ako na sobrang na gusto kong yakapin sila dahil sabi ko, wow. At nandito sila ngayon, kasama natin, di ba? Palapakan natin sila, yung mga bisita natin, di ba? So I was really touched with their lives. Kasi sabi ko, wow, napaka pinagpala talaga kayo sa totoo lang, no? Salamat sa inyo nandito. At tuloy-tuloy kayo. Kasi I was thinking, if one pastor will surrender, will stop to be a pastor, what will happen to the souls? Amen? One of my friend actually, that was 2019, bago mag-pandemic, I was supposed to come back to the Philippines for good. Kaya lang, bago mag-for good, nag-pandemic, sabi ng Muslim teacher, don't go back. There is a lockdown in China. If you go back, you cannot come back. Sabi, magpo-for good na ako sa Philippines eh. So, hindi ako pinayagan. After few days, nag-lockdown, and then nag-declare ng lockdown buong mundo, pati Thailand. Hindi ako lalo nakauwi. No choice ako talaga. So, nagpastor pa uli ako doon. Yan, nagpastor ako sa Baptist, 2 Baptist churches. Marami din tayo nadalang kaluluwa din doon. And after that, so nakapag-evangelize tayo doon. And after that, after 3 years ago, sabi ni Pastor Dong, Pastor, dito kami sa Pratuna, malapit ba sa'yo to? Punta ka dito, magkita tayo. And then that's the time, kwentuhan kami, fellowship lang, mauwi pala, sabi niya, huwag kang uuwi. Sabi niya, it's your turn. Magbukas ka na ng church dito na ikaw ang pastor na talaga, na senior pastor. And after 3 years, yun na, nanganak na ang church ng The Hub of Christ, Thailand. Ayan, di ba? Praise the Lord. Medyo sinubok pa kami noon, Pastora Mega. No? So, yung building na sinurrender namin, sabi namin, dahil nga sa sobrang taas, 40,000 baht, that is 100,000 plus pesos per month, ay hindi pa naman nag-operate ang business. Kaya sabi ko, sige Pastora, yan natin yan, give up na natin yan, sabi sa kanya.
And then when that building was surrendered, sa puso ko, maghanap ako ng building para makapagtayo pa rin ng church. Itutuloy namin yung plano. Kasi hindi pa kami nag-start doon eh. And after that, yun pala, si Pastor May, si Pastor Dong, yun din naisip nila. Sabi niya, 5 days na yun, sabi ko, hanap ako, kahit di ko muna sinasabi kay Pastor Dong para matuloy pa rin yung church. Kasi nga, habang business, wala pa. So ngayon, and then after, sabi niya, Pastor, may nakita ka na, hanap ka na. Sabi niya, sige, opo, naghanap ka, Pastor. Ako na, huwag ka na mag-alala ng pang-down payment, kami ng bara dyan, God will provide. Yun, kaya, yung puso ko at yung puso nila, pareho pa rin pala talaga, hindi naghiwalay. Kaya, December, nakapagbayad tayo. January, nag-start na po yung church natin. Kaya salamat sa Lord. Uli, palapanan natin ng Lord. Amen? Okay. So, ngayong umaga, ang ating text ay sa book of Matthew. Okay. Matthew chapter 9, verse, nandiyan ba? Okay. Chapter 9, okay, verse 37 and 38. Hindi ko ba nailagay dyan? Okay. Ayan. Okay. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. If you have your Bible with me, we can read the scripture. At sa Tagalog, basahin din natin. Matthew chapter 37 to 38. Okay. Sabi dito, Then he said unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Sa Tagalog, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanya mga alagad, katotohanang ang aanihin ay marami. Tatapwat kakaunti ang mga ani. Verse 38, Pray ye therefore, Lord of the harvest, that He will send forth laborers into harvest. Idalangin doon natin na ang Panginoon ay ang Panginoon ang aanihin at magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang mga aanihin. Alam niyo, makikita niyo sa may picture, no? Yung palayan. Actually, my father is a farmer as well. Na-experience ko yan na mag-ani, magtanim, no? Sabi nga kanina sa aming group, sabi ko, I have experienced to become a farmer because my father is a farmer. At hindi ko kinahihiya yun. Because that time, malapad ang lupa ng mga parents ko at faithful sa church ang mga tatay at nanay ko, nagtatize, kumpleto lahat. We have experienced trials at ang nangyari, yung lahat ng lupa, mga kabayo, kalesa, nabenta, naghirap kami. And nag-hard up struggle kami nung high school. Pero salamat sa Lord, sabi ko nga, pagtapat ka sa Lord, itatawid ka ng Lord eh. Amen. Kami po ay siyam magkakapatid. Oh, imagine mo, kaunti lang kami, di ba? Siyam lang. Sa Thailand, 1:1 eh. One family, one child lang eh. Ay sa atin, nung panahon nun, paramihan ng mga anak, di ba? Pastor Walter. Anli ba? Okay. Ay ngayon, sa hirap ng buhay, kami, 3 lang anak namin eh. No? Pero nung ma-realize ko na masaya pala pag marami magkakapatid kami, sabi ko, hindi pala 3 lang anak namin. Mas marami pala, mas masaya. Kasi naranasan ko, marami kami masaya eh. Some kami, no? So, napakahalaga po na, imagine natin yung mga ani, yung naghahasik. Sabi ni Jesus Christ, the harvest is ripe, hinog na. Ano po ang meaning nito? Ano yung meaning ng harvest? The harvest is the symbol of people. Yung palay po ay simbolo yan ng mga tao, kaluluwa, na kailangan na nilang makarinig ng salita ng Diyos. Diyan pa po ba kayo? These people are spiritually hunger and thirst. They are thirsty from the Word of God. Uhaw sila sa tubig na marinig yung buhay na nanggagaling sa Biblia. Kaya nga, kanina si Pastor Hadasa, nakita natin kanina, nagpainom na sa ng tubig kanina. Amen? Nung pag-forward natin, na-bless agad tayo, nauna ang altar call bago ang preaching. O di ba ang saya-saya? Kasi na-release na agad tayo eh, para ready na tayo pag-receive ng Word of God. And our grouping speaks about our lesson this morning, our message. Ano sabi kanina?
Isip ka naman ng ibang tao na pwede mong gawan na mabuti. Kasi ginawa ka na mabuti, gawan mo naman na mabuti ang iba. Ito po yun eh. Si Jesus Christ, sabi niya, hinog na po ang mga palay. Kailang aanihin na. Alam mo, ang malungkot kasi, speaking of the farmer, my father is a farmer with hectares of property. Yung malapit, lahat na, buo na ang palay, green pa, tapos biglang babagyo. Tapos matutumba lahat yung ilang hektarya, wala kang ma-harvest. Malungkot yun na, bata pa ako, I still remember. Kaya nga, pag sinabi sa ating Philippine farmer, ay mahirap ka. Tama po ba? Pumunta kayo sa Thailand, pag sinabing farmer, ay mayaman ka. Totoo po yan. Dahil ang minimum na farmer doon ay 10 hectares. And I sold out 12 tons of rice. That was, I think, 7 years ago. Nabenta ko isang negosyante na mayaman na nagtakas na sabi nila, scammer daw. Actually, hindi man sa scammer kasi hinanti siya na punta sa Thailand. Tapos, sabi niya, Pastor, sir, tulungan mo naman ako. Ay, kasi advocate tayo for that. Marami tayong natutulungan. Sabi niya, tulungan mo naman ako. O sige, tulungan kita. Tinulungan ko sa makapagnegosyo, bumili siya ng rice, 12 tons of rice. Kalahati nun ako rin nagbenta sa mga Pilipino, kalahati yung ibang mga Pilipino naman. So ngayon, yung rice doon po ay mura. Huwag ko na lang sabihin sa inyo, baka masya kayo eh. Sobrang mura talaga. Compare mo sa pag dinala mo ang bigas doon, papunta rito, lutong-lugaw ka talaga kung hindi corrupt yung sa government natin. Lumalaki dahil sa tax. Sa totoo lang. I can tell you if you want to business rice from Thailand, napakamura po. And then, tingnan nyo po yan ha, kawawa ang farmer nagugutom kapag nasisira. Alam nyo ba ang isang tao na hindi nakakilala sa Diyos at hindi naagapan ang buhay niya, parang palay na aanihin na mamamatay na walang Diyos sa buhay? Kaya pa ho ba kayo? Yung church natin doon, hindi madali magpalaki kasi language barrier eh. Pasatay eh. Sawadikap. Diba? Papasok ka na ba, how are you? Sabay di may. Yun lang alam ko eh. Sabi, pwede ba makapasok? Hindi ko na kayang sabihin sa pasatay yun eh. By the way, marami na kayo para makatulong sa inyo. Wala pong salitang Thailander. Oo. Thai sila. Ang kanyang tao, Thai. Thai ang language, Thai din ang language nila at Thai ang tao din. Di ba? Parang Pilipino, Pilipino. Tawag naman siya sa atin Pilipino, Pilipay. Pilipin. Diba sa kanila naman, Pilipino sa atin, di ba? Okay lang, nagkakamali kasi hindi man talaga natin, hindi nakasanay tayo. Ngayon, eto po, pinapaliwanag ko lang. Ang taong dapat i-harvest, dapat makakilala sa Diyos, ito yung mga taong physically, emotionally disturbed sila. Kung ikaw ay sa kalagayang ganon, ikaw yung i-harvest. Yung mga kaibigan natin, mahal sa buhay natin, ay kailangan madala natin sa Panginoon. Kaya po, pakisama niyo sa prayer doon kasi yung ating gawain doon, hindi po madali. Siguro kung may time tayo makapag-upo, makapagkwentuhan tayo para mas ma-feel niyo yung mga needs talaga ng church natin po doon sa Thailand. Now, tingnan natin mabuti. Basahin natin ang Matthew chapter 5 verse 8. Ano po sabi diyan? Matthew chapter 5 verse 8. Okay. O basahin natin muna yung Matthew 4 verse 35. Sabi dito, "Behold, I say unto you, lift up your eyes and look at the field, that they are white for harvest." Hinug na yung aanihin. Ang Thailand po, hinug na. Thailand has 70 million population. Ang Pilipino po doon ay nasa 40,000 Pilipinos. Alam ko yan dahil laging kausap ko ang ambassador, ang ating consul general, ang ating department and office.
lahat ng mga government official doon na pumupunta at gusto makausap ang Filipino community leader, ako ang una nilang kinakausap. May group chat kami ng government natin kasi nag-rescue nga ako, tumutulong sa kanila ng libre. Walang bayad po yun. And for almost 2 years na po, 8 years ko sa pag-serve sa OFW at sa church at the same time, ay yung mga 2,000 plus na rescue natin, hindi lang sa may Thailand, maging sa mga Arab countries, doon sa mga ibang bansa. So yun po ang ating ministry doon sa Thailand bago ako nag-start ng church ng full-time. Eto hinug na. Handa na ang mahal sa buhay natin makarinig ng Word of God. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Amen? Kailangan tuloy-tuloy po tayo. Ano pa ang sinabi ng Bible? Matthew 14 verse 14. When Jesus landed, tama po ba? When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. Ganon din si Jesus Christ dito sa lupa. Pag makita niya ang tao, hindi niya nakikita, uy, mayaman ito. Uy, may kotse ito. Kasi may kultura tayong ganon Di ba? Uy, may tumigil, nakakotse, ang ganda, mayaman ito. Parang ganon mindset Pag si Kristo dito sa lupa, pag nakita niya ang tao, naku, itong taong ito, ano ito, may problema ito. Kailangan ng tulong nito. Ganon si Jesus Christ pag nakita niya ang tao. Di ba? Sa Thailand, wala kasing katulad ng mentality ng Pilipino. Pag nakakotse, uy, mayaman to. Sila hindi Ang mayaman doon, alam naman nila, Pastor, pumunta kayo doon, di ba? Ang mayaman doon, kumakain sa may street foods. Nakapark lang niya, kumakain sa mga restaurant dyan. Totoo po yan. Hindi mo malaman, katabi mo mayaman pala. Hindi sila mag-asta parang, hindi sila ganun Ayan, Pilipino iba Makakakotse lang, makasakyan lang, para nakasakay na sa may angel na lumilipad. Diba? Si Jesus Christ, iba nung makita niya mga tao, hindi niya nakikita yung status ng financial. Yung physical, nakikita niya yung loob. Ito yung sinasabi ng Bible The harvest is ripe. Hinug na ang mga tao, nag-aantay sila ng magandang word from you. From you, from me. Amen? I remember when I have given my introduction, but before ako magpunta po ng Thailand, actually I've been now yung church na Mrs. ko, si Pastor Ana, nagpapastor sa Dasmariñas. Sa church niyan dyan, for 27 years, marami na rin kami mga pastor na, ang tawag doon, na-disiplina sila from their denomination, tinanggalan ng lisensya, siya pastor, tapos nag-backslide sila. And through our ministry, doon sila nag-healed na nakikilala na. Tapos, ating kayo, pastor. Kasi hindi siya makala sa kanilang church. Nahiya sila. Dito kayo umaten. And na-rescue sila at bumalik sila sa ministry. Sabi ko, wag hindi ka na bumalik sa denomination ninyo. Kung ikaw nagbago ka at gusto maglingkod, maglingkod ka ulit sa Panginoon. Amen? Bakit? Kailangan ng maraming pastor. Kaya, alam niyo po, Pastor's Month ngayon, di ba? Salamat talaga sa ating mga pastor. Amen? Yung pastor namin, ibang klase yun Hindi lalabas yun na hindi nakabarong sa, kahit bibili lang sa tapat ng, nakabarong yun talaga. Talagang pinandigan niya, barong talaga siya. Ganon yung pastor na nilakyan ko. Alam ba ninyo, yung mga pastor talaga, yan ay pinili ng Diyos na may special calling na salamat sa buhay nila. Kung wala sila, walang mangangaral. Luke chapter 10 verse 2, ano pa sabi ng Bible? Truly the harvest is great. Great Nakita nyo? Because these people who are ordinary will become greater in the kingdom of God. Pag nakakilala ka sa Lord, nagbago ang buhay mo, hindi ka na yung tingin mo dating nakaraan, magiging greater person ka na. Kaya yung ating mga dito, yung nakasama ko kanina, o sino man sa atin dito, huwag mong isipin yung bad past mo, yung negative na past.
yung negative na past, pag ginamit ka ng Lord, yan ang maging testimony na maging greater ang Diyos sa buhay mo. Ang sabi, the laborers are few, konti po ang nagpipreach, konti ang nangangaral. Kaya kailangan sama-sama tayo. Sabi mo sa katabi mo, sama-sama tayo. Magatid na mabuting balita. Amen? Sama-sama tayo. Bigkis-bigkis tayo, bakas-bakas tayo sa pagmimisyon natin. Amen? Hindi pwedeng, ikaw na lang, saka na lang ako. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, saan ang punta nyo? Magbimisyon. Pasama naman. Dapat ganon palagi. Amen? Dapat ganon eh. Pastor, may trabaho ako. Sama ka. Sige, ipanalangin ko na lang kayo. O, okay na rin yun, di ba? Pero maglaan ka rin ng araw talaga. Alam niyo, yung mag-asawa, Sister Shane, saka si Brother Jim, sabi ko nga, saludo ako sa kanila talaga. Kasi nung pagdating pa lang nila doon, yung kaibigan ko na agent na may offer sa kanila na malaking sweldo, malayo sa place ko. Sabi nila, may sweldo nga kaming malaki. Ay malayo na kami kay pastor dito. Dito yung church. Pumunta kami para mag-mission dito. Kaya hindi nila, yung sweldo na hindi kalaki sa in-offer sa kanila, yun na lang tinanggap nila, mahalaga nandun sila sa church. O, diba? Sabi ko, wow, grabe to. Alam ba ninyo, talagang sabi ko sa kanila, nung una sabi sa kanila, anak, sabi ko, ito, alam mo, hindi kasi ako sanay mag-utos eh. Talagang sila, kailangan ko talagang utusan dahil marami talagang dapat gagawin din. Lalo sa 4-story building, no, ako mag-isa doon, napapagod ako kakalinis. No? Kaya sabi sa kanila, kailangan, habang wala pa yung pangalan yung anak, todo na kayo, maglingkod kay Lord. Kasi pag dumating yung isa, hindi na kayo makakilos dahil nanggaling na ako sa ganyan, 2 anak, nagpipris ako, palita kami na anak ng misis ko. Pag prisa siya, hawak ng baby, magigitara ako pakanta. Nagpapakanta sa hawak ang baby, ako naman nagigitara. Kaya sabi sa kanila, minsan nagbabible study kami, nag-worship kami, iiyak yung mga bata, maglalaro. Sabi ko, buti na lang naintindihan ko, galing ako dyan. Di ba? Kasi talagang madidistract ka talaga, di ba, pag may mga bata. Pero sabi ko, saludo talaga ako sa kanila. Dahil sabi ko, nakita ko yung passion nila na kahit nahihirapan sila dahil nandiyan malikot ang mga bata. Siyempre, pag si Jim mag-technical siya, magsusong ni Sister kaya na ako naman magigitara. 3 na kami. Ay kung magdadrum pa kami, wala na. Di ba? Magdadrum ka, nagigitara, gano'n na rin. O, di ba? Hindi po madali eh. Kaya sabi ko sa kanila, mag-pray pa tayo ng mga worker pa. Kasi hindi madali eh. Amen? At ang hindi rin madali, yung mag-asawang may mga anak na maliliit pa. Kasi asikasuhin mo yung sarili mo, asikasuhin mo pa yung anak mo. Di ba? Asawa pa pala. Kaya sa totoo lang, hindi po madali. Pero salamat sa buhay nila talaga. Dahil kung wala sila, ay mag-isa pa rin ako. Di ba? Although nung dumating sila doon, mayroon talaga mga 4-5 naman na umatin din. Ayun nga, nag-transit na naman, wala na naman. So, tapos yung local, nag-start na kami, nagpasok ka na, iba na naman. Hindi rin kami, nag-evangelize din kami, hindi kami makapagsalita. Kaya sabi nila, Pastor, ano gawin kaya namin ganito? Kasi ang place natin, no, katabi lang ng supermarket eh. Commercial kasi tayo area eh. Pastor, kakanta kayo mag-asawa, magigitari, tapos hindi pa magiging ng pera, pero may flyers, ganyan. Sabi, o sige na, umpisahan nyo na kasi. Sabi ko sa kanila, hanggang hindi pa nila na-umpisahan, sabi ko sa kanila. Umpisahan nyo na, kasi maraming Pilipino dumadaan doon, mga lokal din paghapon. Kaya sabi ko, ay kailangan na talaga. Kulang po kami ng tao doon actually. Kailangan namin ng tao pa talaga. Kaya nga, nung sila ni Pastora sa akin, na mag-speak ako, sabi ko, Lord, anong topic ano ko sa kanila, i-share ko. Ito pong binigay sa akin ng Lord talaga. Okay? Kailangan po, hinog na po dahil may lugar na tayo. No? Hindi ko nasama sa ibang picture yung meron kami doon na, kasi pinaparenta namin nung walang gamit yung mga taas, umabot doon ang nagrenta ng 17 people. Ay ngayon, may rules tayo, bawal ang smoking, bawal ang alcohol.
So ngayon, nung hindi mapigilan, talagang Pilipino eh. Pag tayo talagang sumusunod sa rules, Pilipino yun eh. Talagang sabi ko, ay ngayon may CCTV kami doon. Sabi nila, co-teacher ko, Sir, bakit na nakaya ka ng CCTV? Pasaway ba kami? Bakit sa amin na may CCTV? Hindi nila alam yung CCTV, kinabit namin ni Brother Jim, ayaw nga mag-work. Tapos nung bago kapalas na sila, sabi nila, Sir, pabukas naman ang CCTV kasi may nawala. Sabi ko, ay, pambira kayo. Kayo lang dyan, mawawalan pa kayo. Hindi ko lang masabi sa kanila, hindi ko magana yung CCTV. Tapos meron din doon, nagiinom may babae, malaki. Yung babae sabi niya, Sir, sabi niya, pa-open ng CCTV kasi gusto kong gumawa din ng masama. Sabi ko, ikaw, babae ka, mga lalaki na kainuman ka. Tapos ngayon, hingi ka sa akin ng tulong. Di ba sabi ko sa'yo, bawal ang uminom dito. Pinangaralan ko kayo. Sabi ko, baba kayo lahat dito. Tinuro ko sa kanila ang biblical bawal ang sigarilyo, ang alak. Ito sabi sa kanila, hindi ako nakaranas. Pero lahat ng sinasabi ko, di ba totoo sa inyo? Kaya sabi, huwag niyo akong paglulukuhin. Alam ko ang ugali ng nalasing, alam ko ang smoking, alam ko lahat yan. Lahat tawa na sila, tawa sa Opo, pastor, tama po, sir. Okay, sabi ko. Kaya sabi sa inyo, wag niyo akong yung hindi niyo pag ginagawa, alam ko nang mangyayari pag nag-inom kayo, pag nagsisigarilyo kayo. Kaya sabi niya, sige, pastor, ulitin muli sa amin. Ulit-ulitin ko, habang na doon sila, bina-Bible study ko sila. Kaya alam ba ninyo, salamat na lang sa Lord kasi kahit papaano, naging instrumento tayo. John chapter 4, verse 35 to 36. Do you not say that there are yet 4 months? Then comes the harvest. Look, I tell you, lift up your eyes and see. The fields are white for harvest already. Already the one who reaps is receiving wages and gathering fruits for eternal life so that sower and reaper may rejoice together. Yung sinasabi kanina, yung field, yung harvest doon, ay mga tao po yun. Amen? Yung mga farmer daw, pag sila nag-harvest, masaya sila dahil may nakakain. Pag sa spiritual naman, pag ikaw ay may naakay kay Lord, sabi dito, you are rejoicing for the fruit of eternal life. Sipin mo yung naakay mo kay Lord, ang bunga, buhay na walang hanggan. Mamamatay siya pero mabubuhay. Buhay pa rin ang spiritualidad sa Panginoon. First time ako sa Thailand, naka-experience ng tinawag yung monk. Tinawag yung pastor na isa din. Tinawag din ako na pastor, dalawa kami pastor. Tinawag din yung pari. Ay, kasi kaibigan ko yon. Nagbablog-vlog yon, mga 3 months ako bawas sa mamatay. Sabi niya, senior citizen kasi sabi niya, Jacob, sabi niya, dinala pa niya ako sa pinakataas doon ng Icon Siam. Maganda dito, ganyan. So, ngayon, that time, Sunday kasi may counseling ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng makarating kasi may prayer and counseling ako ngayong hapon. Nag-iwalay yung mag-asawa. Senior na, nag-asawa, hiwalay pa. Di ba? Ngayon, sabi ko, I'm not available this afternoon. Sabi niya na, sige po, sabi niya, kasi inaantay kayo doon. Sabi ko, I really cannot promise. Nung nakaupo na ako doon sa kaibigan na kaibigan ko, sabi ko, ano ba unahin ko? Counseling o yun? So, nag-decide ako. Sabi ko, ma'am, nakapag-short counseling na tayo, itutuloy na natin. Baka pwedeng i-schedule na natin. Punta mo kanina sa ospital kasi, alam niyo kung anong request sa akin? Pupunta ako ng ospital para ipag-pray na mamatay siya. O, di ba? Sabi ko, first time nangyari sa akin ito, mag-request na mamatay. Kaibigan ko pa. Mami pa ang tawag ko sa kanya. Ay di ngayon, okay, sabi ko, I changed my schedule, travel ako 2 hours, punta ako doon, mag-train ako, padating doon, nandun yung asawa niya, 2 anak niya, sumalong ko sila, tapos yung kaibigan niya na pastor, nandun, ako inantay. So nag-start na ako mag-share sa mag-ama ng Word of God. Okay, and after that, so pag-speak ko sa kanila, pinatagap ko sila sa Panginoon, tapos, kasi kumatos na siya, nakakarinig siya, pero hindi siya makaresponse na makikita mo. So nagsalita ako sa kanya,
And then after that, and I pray for her. And then after I pray, sabi ko, dalawa lang po din prayer ko. At sabi ko sa kanila, dapat hindi tayo magkukumital kung mamamatay na or patay na. Dapat, bago tayo magkasakit, dapat nagkukumit na tayo kay Lord eh. Wag umantong sa ganitong situation. And then after I talked to them, I prayed, and then nagpray ako. Sabi ko, dalawa lang po din prayer ko. Mag-miracle ang Lord, pagalingin siya. Parang imposible, di ba? Sabi ng doktor, hopeless na eh. 1 week na inaantay mamatay. And then, isang prayer sabi ko, kung kunin mo siya ng Lord, I would pray na mawala ang pain muna sa buong katawan niya bago sa kunin ng Lord. Para at least masaya naman, di ba? Okay na ba yun? Kung kayo ganon? Okay. O, di ba? Kasi, lanta na ang gurit. Tapos yung masakit ang oxygen na nagbubuhay sa kanya. So, after I prayed, so I left the hospital and then I go home. Naantay ko ang balita. Okay. And then in the morning, when I woke up, and then I read the message from my friends, mga senior citizen din. And then sabi nila, Pastor, thank you so much. Sabi ko, for what? Sabi ko sa kanya, pumano na po si tita. Pumano okay. Sabi ko, masaya ba ako? Malungkot. Di ba? Pero siyempre sa isip ko, at least I have done my mission. Amen? I have done my mission, and then, tapos kinuha siya. Nagpasalamat din. Sabi, Pastor, balik po kayo bukas bago hugasan yung katawan niya kasi kultura. Kasi asawa niya ay Thai. Bago i-balsam mo, and bago i-cremate, ay hugasan nyo. Sabi niya, bago hugasan, pumunta uli kayo. Kailangan kayo maipag-pray nyo uli ang katawan doon na patay na. Parang ganon. Ay sabi ko, hindi na ako maka-absent uli sa classroom ko ng maaga. So, the good thing is, that day, second day, yung kaibigan ko na isang pastor, siya ang pumunta. At least nangaral pa rin siya. Then the next day, pumunta pa rin ako bago may cremate yung ano niya. So, nakakatuwa na nakakalungkot, di ba? Ang pagmimisyon. At the good thing is, we were able to share the gospel. Ayan. 10 minutes. Tig 5 minutes sila. Number 2 natin. Kanina, okay, kailangan ang harvest. Ito na number 2. Laborers are few. Konti kasi po ang manggagawa. Sino ang pastor dito? Pakitaas nga po ang mga pastor. Kamay. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 6. Okay. Okay, number 1. The laborers are few. Why? Let us acknowledge the shortage of workers. Tanggapin natin, kulang talaga ang workers. Amen. Kulang. Kung sa pulis, ilang libo ang pulis, ang isang Pilipino ay katumbas ang babantay niya ay 40 na Pilipino. Kaya ba? Few people are willing to serve and minister. Kaunti lang talaga ang gustong magpastor. Ayaw ng marami. Many are called, but few are chosen. O, tinan mo, tinawag tayong Kristiyano, pero konti lang talaga ang pinili na tumugon na maging pastor. The need for more laborers is urgent. Hindi po bukas, hindi next year. Urgent po. The laborers are few. The harvest is ripe, the time is short. At sabi po dito, 2 Timothy 1:7, basa natin, God didn't give us the cowardly spirit, but a spirit of power, love, and good judgment. Huwag kayong matakot, maging missionary. Romans 12:11, basahin natin, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Amen? Yung mga mainit dyan, habang mainit pa, kainin nyo ng pandesal habang mainit, mas masarap. Habang mainit ang espiritu ninyo, pumunta na kayo ng Thailand. Amen? Habang mainit ang spirit ninyo, pumunta kayo sa mga pioneering church ng The Hope of Christ. Samahan nyo si Pastor Dong, Pastor May. Matthew 20:16. So the last shall be first, and the last will be last. The first will be the last. Pag hindi kayo nag-decide ngayon, for many are called but few are chosen, mahuhuli kayo. Kaya salamat, nag-response agad si Sister Chikaina at si Brother Jim. Sabi ko sa kanila, tatandaan niyo ito, anak, hindi kayo dito para magnegosyo lang. Pero pag negosyo,
post ako ng post sa kanila, medyo mabagal ng kaunti pa, mag-post na kayo, post na sa Facebook. Mahiyain pa rin ata. Sabi ko, huwag kayong mahiya. Sabi, Pastor, ikaw ang kilala pa, ikaw dami nag-response sa post eh. Pagka sabi ko, sige lang post na post, makilala kayo doon. Mag-announce kayo doon ng announcement ng church natin, ng invite kayo. Ganun palagi. For many are called, but few are chosen. I tell you, lift up your eyes and see the field. Therefore, be patient. The Lord is coming and He is waiting for the farmer to harvest. The last prayer is the solution. Wala missionary, prayer tayo. Amen? Prayer tayo. Pray for more laborers. Pray for boldness na maging matapang, hindi matakutin. Pray for courage. Pray for opportunity. Pray for God's provision in response to prayer. Na tuwing magpipray tayo, mayroong mangyayari. Amen? Sabi dito, paano sila maniniwala kung walang mangangaral? Romans 10 verse 14 to 15. How they can believe no one is preaching? How they can hear no one is speaking about the Lord? While there is time, this prayer and fasting, ito sabi Pastora kanina, Dasa, worship the Lord in fasting. The Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul, Acts 13 verse 2, for the work of which I have called them. Kailangan ma-set apart ka. Umalis ka sa comfort zone mo. Ang sarap dito, di ba? Pumunta kayo sa may pioneering church at mag-explore kayo. Kaya sabi ko nung una, sabi ko, simple naninibago si Kainak, walang tao eh. Kami pa lang eh. Pa-absent, may umatin, pa-absent pa. Sabi, anak, masanay ka na. Ako bilang church planter, sanay akong zero, ako mag-isa hanggang dadami na. Amen? Kasi hindi po madali maging pastor. Madi-discourage ka pag walang umatin. Pa-absent. Kaya sabi ko nga, masaya na tayo, midweek, umaatin faithful pa rin ng mga malalayo sa atin. At kahit malapit, hindi man mapunta atin pa rin. Yung may nakikinig sa'yo, malaking bagay na. Amen? Kaya ngayong umaga, let us pray that God will open door. Colossians 4 verse 8. Pray for the open door that God's message will be preached and proclaimed. The mystery of Christ. Sabi ni Paul, I am chained, but I am free. Nakakulong si Pablo, pero nangangaras sa kulungan. You know, I have a lot of story. Yung kinukwento kayo na scam, sabi niya yun, kasi ano yun eh, Seventh-day Adventist, sabi niya, you know, pastor, sabi niya, when I was sabi niya, nakapag-minister ako, nakatulong ako sa mga Myanmar. Yung pamangkin ko, nag-rescue kasi ako, nirescue yung pamangkin ko, umiyak na to sa government dahil kinulong to sa China. Sabi ko, awang-awa ko sa kanya, sabi ko, may process eh, 20 days nakakulong ka pa rin dyan. Kasi legal naman siya, pero dineclare siya na illegal ng China, kinulong siya. E paglabas, sabi ko, kumusta na? Through the government, na uwi sa after 20 days. Sabi niya, Tito, sabi niya, alam mo, still God is good, sabi niya, nakakulong ako doon, pero hindi nakakulong ang bibig ko. Yung pala may purpose si Lord, 3, 5 pa ang napangaral ko, napatanggap ko kay Lord sa kulungan. Amen? Hallelujah. One of my friends, pinakilala ko kay Pastor Mego nakaraan, si Dr. Jun naman sa underground po ang mga church sa Vietnam because communist country. Alam niyo ba, sabi niya, Pastor, yung school ginagamit namin, hindi nila nag-worship kayo pag nandiyan na ang pulis. Sabi niya, biglang senaryo magiging party na ang worship service. Kasi bawal nga at mahuhuli sila. Dito ang laya-laya natin eh. Amen? Kapatid, move out from your comfort zone. God is calling you. He wants you to be part of it. Sabi ng Matthew 7 verse 7 to 8, ask, it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will open for you. May worry ba? May hinder ba sa pag-serve mo kay Lord? Give it to the Lord. James 4 verse 2, God will give the desires of your heart. Don't be selfish. The challenge is how active you are participating in God's mission. Pray for God's laborer. Today, I don't know. I am here because God wants to speak to you. Magpasalamat ka kay Lord kasi ligtas ka. Amen.